Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Kung first time mo to mapanood yung video ko, no, na malamang na ligaw lang to sa news feed mo, no? Or for some reason na nakarating sa'yo. Kung follower ka, kung nasa FB ka man, eh malamang na-recommend sa'yo ng Facebook. Magandang araw sa'yo and welcome sa channel ko. And welcome also, magandang araw para dun sa ating mga subscribers, doon sa ating mga followers dyan sa Facebook. Magandang araw. Ngayon, itong ano natin, mga subscribers and followers, no? Sila shoutout natin yan. Kaya ipopost ko muna yung shoutout dito. Yan. And well, yung topic kasi ngayon, ang pag-uusapan dyan, ang tungkol doon sa abogado ng complainant na hindi nagpaparamdam, hindi sila ini-inform kung ano na yung update doon sa kaso. So lumalabas na lang yung mga desisyon na ilang buwan na yung nakalipas. So ano bang epekto sa kaso niyan, ano? Yan ang di-discuss natin, pero bago tayo mag-proceed, panoorin niyo muna ang ating YouTube rules. Nandyan. Okay, so tuloy natin, no, yung discussion natin. Ito kasing scenario na to nanggaling sa question ng isang subscriber natin. Ang tanong niya, may decision na doon sa kaso nila, pero hindi nila alam, hindi sila ini-inform daw ng secretary ng lawyer nila. Isang buwan na, tapos nag-refile sila and nag-hearing ng 3 beses pagkatapos mag-refile. Tapos 2 months na nga mula nung natapos yata ang kanilang 3 hearings, wala pa rin silang update, no? At ang tanong niya ngayon, 1 taon na mula nung nag-file sila ng unang demanda ng kaso. So ang ibig niya sabihin, parang tinatanong niya dito, paano bang nangyaring ganun at ano ba ang mga dapat malaman ng mga katulad nila na hindi masyadong nabibigyan ng update ng kanilang mga lawyers. Well, kasi ang sa ilalim ng 2011 NLRC Rules of Procedure kasi, yung counsel natin, presumed authorized yan. Ibig sabihin yung lawyer ng parties, sila ay presumed na mayroong kapangyarihan o authority na i-represent na kanilang client. Kaya sila ginagawang counsel of record. Lahat ng ini-issue na decision, order, resolution ng tribunal, mapalibor, arbiter man yan, or NLRC Commission, pinapadala yan sa abogado, no? Although may copy na pinapadala din sa parties, like sa complainant halimbawa, yung may legal effect dyan, yung sa abogado. Pag sinabi natin may legal effect, ang ibig nating sabihin, doon sa time na kung kailan natanggap ng lawyer or date, na kinakount yung mga remedies gaya ng mag-appeal, mag-MR. Diba kadalasan 10 calendar days. So kung pinadalhan si complainant ng kopya ng decision halimbawa at pinadalhan din ng copy yung kanyang abogado, yung 10 calendar days na yan, bibilangin yan mula doon sa kung kailan natanggap ng kanyang abogado at hindi sa kung kailan natanggap ng complainant. So lahat ng remedial matters na may kinalaman sa period, kinakount, again ulitin ko lang, sa time na natanggap ng abogado. So kaya itong kaso nitong nagtanong sa atin, bale nag-file sila almost a year ago na. So unknown to them, dahil hindi naman sila ina-update ng lawyer, nagkaroon na ng desisyon. So nag-refile sila. Now, puputulin ko muna ang tanong tungkol dyan kasi para doon sa mga nagtataka, paano nangyaring may desisyon na tapos na refile? Kasi ganito yan.
Kapag ang decision ng labor arbiter halimbawa ay without prejudice, ang ibig sabihin nun pwedeng i-refile yun. Pwedeng i-refile. So, ang ibig sabihin ng without prejudice, hindi dinesisyonan ang kaso niya on the merits. So, malamang, kailan pa nagiging nagiging without prejudice yung mga kaso. Halimbawa, hindi nakapag-file ng position paper, yung mga ganyan. So, without prejudice. Ibig sabihin, dinismiss lang yung kaso na walang decision on the merits. Yung kung anong issue nila, halimbawa, illegal dismissal, hindi na tinouch yun sa decision. Dahil hindi naman nakapag-file ng position paper, dinismiss na lang on the merits. So, ano mangyayari? Pwede mag-refile naman kasi without prejudice nga. So, take note lang sa refiling kasi meron tayong prescriptive period na kapag illegal dismissal case yan, ang prescriptive period yan is 4 years, no? Tandaan nyo lang yan. Kapag money claims naman, 3 years. Now, balikan natin yung tanong nitong subscriber. Sabi niya, nag-hearing sila ng 3 beses pagkatapos nila mag-refile. So I would understand, I would presume na ganun yan nangyari kasi kung ni-refile nila yan, parang panibagong formal complaint yan. So sa panibagong formal complaint, dadaan ulit yan sa mandatory conference kay labor arbiter. So kung nakatatlo sila, well and good. Ang question niya ngayon, 2 months na after siguro na kanilang last hearing, ano na ba mangyayari? Wala pa rin silang update. So 1 year na. Again kayo guys, wag na ninyong bilangin yung 1 year na yan. Ang bibilangin na lang ninyo yung time na kung kailan kayo nag-second file ng refiling ninyo. Kasi yung una, wala na yun. Wala na yun. So technically, naka 2 months pa lang kayo from the time na naging submitted for decision. Pero kung nag-hearing kayo 3 beses, ang question ko lang sa'yo, Reynaldo Paular, kung nakapag-file na ba kayo ng position paper, mag-ano ka na lang sa comment i-comment mo na lang para mabuo natin tong kwento mo. At any rate, yun lang naman ang natin na may mga lawyers kasi na hindi nag-update sa kanilang kliyente. So ngayon, yung mga complainants, parties, even respondents, kapag medyo hindi tayo na-update ng abogado natin, tumawag na lang kayo sa NLRC kasi pwede naman yan na kayo na mag-receive mismo ng copy ng decision. Nakalagay naman doon sa rules na or actually received by the party kapag na-request niya doon sa NLRC. So again, ang sinasabi natin, let's take control of the case na ganito nga kung may mga decision, lalo na resolution order, kailangan makakuha kayo para maagapan ninyo, makontakin yung abogado ninyo kasi who knows may reason ng isang abogado kung bakit di nakakapag-update sa inyo. Again guys, kung mayroon kayong mga questions, clarification dito sa ating topic, just post them in the comment box. And again, doon kay Reynaldo Paular, ibuuhin mo yung kwento kung nakapag-file kayo ng position paper, i-comment mo na lang. And then again guys, thank you for watching the video and thank you for following yung ating channel, yung ating FB account, FB page. So thank you very much, and if you found this information helpful, you may share this with your friends, your colleagues, your co-workers, and those people that you think would benefit from this information. With that, thank you very much and God bless, and I hope to see you in my next video.